Again, ang ating pong pag-aaral, ang title po, Run with Direction. Isang bagay po na tayo ay tumatakbo, pero another thing na may direksyon po tayo sa ating pagtakbo. Mula pa po sa panahon ng ating pagkaligtas, ang ating pong maiintindihang katotohanan sa turo ng banal na kasulatan, tayo po ay nagpasimula sa ating lakbay sa Panginoon. At iyan po ay ang ating pagtakbo ayon sa kanyang direksyon at ayon sa kanyang kalooban. Ang ating pong magiging teksto, mga kapatid, ay makukuha po natin sa 1 Corinthians chapter 9. Okay? Our text is found in 1 Corinthians chapter 9 verses 26 and 27. 26 and 27, 1 Corinthians chapter 9. The Apostle Paul said, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. So gusto ko pong pasimulan po ito sa pagliliwanag na sa paglalarawan po ng banal na kasulatan, ang Kristiyanong buhay ay buhay na nasa takbuhan at nasa takbuhin. Yan po ay ating naunawaang higit sa ating pong tinalakay doon po sa mga nakaraang messages po natin dito po sa Believer's Breakfast. Naalala nyo po na ginamit ko ang Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Wherefore, we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Yun po ang unang puntos natin, di po ba? Lay aside every weight. And the sin which that so easily beset us. Ang pangalawang puntos natin, let us run with patience the race that is set before us. So, the idea is very clear. Niliwanag ko pa nga po that in running the race, we need to consider yung point number 3, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko po na muli pong bigyan ng emphasis sa inyo para sa tila continuation po ng hamon na ito. Yung pong sinabing, let us run with patience. So doon po makikita nyo na ang dulo, let us run with patience the race that is set before us. Ang bawat Kristiyano po ay may takbuhin na dapat takbuhin na yun po ang takbuhing itinalaga ng Panginoon para sa bawat mananampalataya. Ako po ay may takbuhin na dapat takbuhin sa Panginoon. Ikaw, bawat Kristiyano po, mayroon po tayong race na dapat po nating takbuhin. Yan po ay masasabi nating takbuhin itinalaga ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And the reminder is very important to consider. Okay, remember, ang title natin, di ba? Reminders to consider. Yan po yung tinalakay natin. Kahapon lang po yata yan. Again, medyo nalilito po ako sa araw, kaya maintindihan nyo po. At dito po, ipinakita na ang sabi po, let us run with patience. Meron po kasing mga tumigil na sa pagtakbo, napagod na po sa pagtakbo, bumitaw na po mga kapatid. At yung mas matindi po dyan, yung mga lumihis na sa takbuhing inilagay ng Panginoon sa kanilang harapan. At may mga human factors, may mga reasons kung bakit dumarating po ang isang tao sa kapasyahan na sa pagtakbo siya'y tumigil, lumihis, at talagang bumitaw at bumigay. And that is the reason why I am here today. Talagang sa akin pong concern na encourage ang bawat isa, tayo po ngayon ay nagbabahagi ng salita po ng Panginoon. 'Di ba? Naranasan mo na bang mapagod? Naranasan mo na ba na matraffic? Naranasan mo na ba na talagang parang gusto mong magturo ng somebody na sasabihin mong dahilan kung bakit ayaw mo nang tumakbo, kung bakit ikaw ay lumihis na, kung bakit ginawa na po natin ang ating sariling pasya?
So mga kapatid, kung sakali na yan ay naranasan po natin, may pagkakataon pa para muli tayong bumangon or muli nating ituwid ang ating pong landas sapagkat ang Kristiyano po ay hindi lamang dapat tumatakbo, kundi dapat tiyakin na siya po ay may direksyon sa kanyang pagtakbo. Okay? So mga kapatid, yun po ang unang puntos natin. This is about certainty. Certainty. Ang dapat pagtakbo natin ay may katiyakan. Yung bang hindi tayo magsasayang ng panahon, hindi tayo magsasayang ng lakas. Well, siguro po familiar po sa inyo na ito po'y paglalarawan na ginawa ni Apostol Pablo for every believer to understand na ang Christian life po is like running doon po sa takbuhan. Diba? Ang sabi po ng chapter 9, again, sa text po natin, in 1 Corinthians chapter 9, so verse number 24, nung sinimulan niya, ang sabi po niya, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible." Yun po yung pinagmulan ng ating pong teksto na sinabi niyang, "I therefore so run, not as uncertainly." Ibig sabihin po, in running with direction, certainty is very important. Kailangan po natin ng pagtiyak ng ating katiyakan. Yes, mga kapatid, napakagandang bagay na maintindihan po natin that in doing the will of God, diba? Doon po sa ways of God, sa mga lakad-daan ng Panginoon sa ating buhay. Kasi nga, siya po ang nagtalaga ng ating takbuhin. So the best thing that we can do, being a believer, is to make sure, to be certain, that in every step na ating pong hinahakbangan, yan po'y ayon sa direksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Given na po na nagpapatuloy tayo. Given na po na tumatakbo tayo. But it is very important to be certain na sa pagtakbo natin, nasa tamang direksyon po tayo. So, make sure that our direction is right. That our direction is the God-given direction. That the race we are running, na yung takbuhing tinatakbo po natin, ay tiyak na yan po ang kalooban ng Panginoon. Simple, sabihin nating illustration na atin pong po pwedeng gamitin. Di po ba? Once na ikaw ay nag-join sa takbuhan, hindi po pwedeng tatakbo ka doon sa direksyon na gusto mo. Okay, mahirap manalo nang hindi ka susunod sa given direction. Meron pong pinaka-race track. At doon po tayo. At ang pinakadulo nun, yung finish line. So kahit gaano ka kabilis, kahit gaano ka ka-eager sa ginawa mong pagtakbo, kundi ka tiyak sa direksyon na tinatakbo mo, yan po ay wala ring kwenta, mga kapatid. So it is very important to be certain sa ating pong pagtakbo. How about you this morning, my friend? My brothers and sisters in Christ, kamusta po ba tayo sa ating pong ginagawang pagtakbo? Alam niyo po ba, mga kapatid, that one thing na na-realize ko po in running the race, kasi ang idea po malinaw di ba? Let us run with patience. Kasi nga, hindi po talaga madali. May tiisin po talaga, mga kapatid. But one thing I realize as I run the God-given race in my life, may hirap, may sakit, may mga hurdles along the way, mga kapatid. But listen, pagka ikaw ay nasa direksyon ng Panginoon, nandoon po ang biyaya ng Panginoon para sa iyo. Okay? The available grace of God, it is very important because without the enabling grace of God, sinasabi ko po sa inyo, hindi tayo tatagal. Diyan niyo po hahangaan si Apostol Pablo. In fact, siya po ang human author ng ating pong text. Siya po ang writer ng ating pong text. And this is very true in his life because no one can deny the hardships, the challenges in the life of the Apostle Paul as he ministered to the Lord. Habang siya'y nagbiministeryo sa Panginoon. Kasi hindi naman po talaga magaan. Mga kapatid, sa totoo lang, mabigat ang laban. Mabigat po ang laban. Kaya nga, importante po ito. Total, umaten ka na rin lang, tiyakin mo na talagang tama ang pag-attend mo. Nagbigay ka rin lang, tama ang pagbibigay mo. Ibig sabihin, everything na gagawin natin, make sure
na talagang tayo po ay gumanap ayon sa gusto po ng Panginoon. We cannot deny that in the life of the Apostle Paul, he experienced so many hardships and challenges. And diba, hurdles. As he do the ministry, hindi po biro, mga kapatid. Pero hahangaan po natin. In fact, yung mga statement ni Apostle Paul, I can say na napakalaking masasabi nating encouragement and eye-opener to us being believers, because sometimes pagka nakakaranas tayo ng sakit, hirap, parang ayaw na nating magpatuloy. And that is wrong, because you can see in the example of the Apostle Paul that because he is certain that what he is doing is the will of God, he is very much willing to face everything. Ibig sabihin po, ikinasa niya yung sarili niya. Harapin niya ang lahat ng haharapin niya. Basta ang importante, tiyak niya na nandoon siya. Certainty is very important in running. Diba? Run with direction. Certainty. Yung katiyakan, yung pagtiyak po natin. Diba? Importante po na tiyak tayo sa ating pong ginagawa, sa ating pong pagmiministeryo, sa ating pong pagbibigay, sa ating pagpupuri, sa lahat ng ginagawa natin. Ang sabi niya, I therefore so run, not as uncertainly. Kumbaga, nagpapagod ako na hindi sayang. That is exactly what he said sa mga mananampalataya sa Pilipos. Remember, in Philippians chapter 2, beginning verse number 12, ang linaw, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a perverse and crooked nation, in a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. You see? Certainty. How about you this morning? Kamusta ka? Kamusta po ang bawat isa sa atin? Tayo po ba sa lahat ng ating ginagawa? Tiyak po ba tayo? Mga kapatid, run with direction. This is about certainty. 'Di ba? Yung ikaw mismo, tiyak mo that what you are doing is really the will of God in your life. That the road you are treading is really the direction of God in your life. That the ways of God in your life. So let us run with patience the race that is set before us. Sabi niya, I therefore so run, not as uncertainly. Tumatakbo siya, tiyak niya. Sumusuntok siya, hindi pagsuntok sa hangin. That is actually an expression na nagbibigay ng emphasis sa puntos ko. Huwag tayong magsayang ng effort. Huwag tayong magsayang ng lakas. Huwag tayong magsayang ng panahon. Tiyakin po natin. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, number 1 is about certainty. Number 2 is about concentration. Concentration. Because as you do the will of God in your life, marami pong mga ilalagay si Satan na mga distractions, mga kapatid, disturbances. Yung pong magdadivert ng ating pong attention. And do not allow that thing to happen, because as we do the will of God, as we run the race, kailangan po nandun yung focus natin. Nandun yung concentration natin, na talagang tayo po ay nakatutok sa kung ano ang ginagawa natin para sa Panginoon. Meron po kung gustong-gustong ilustrasyon na nakita, dumaan po yan sa aking pong wall. And I really like that illustration, because sometimes we people, we Christians, we tend to blame others kapag hindi na po tayo nagpapatuloy. Halimbawa lang po, yun yung illustration, na wala na po siyang ginawa kundi makipag-usap kay pastor at sabihin kay pastor, sa church natin, ang daming mga chismosa sa church natin, ang daming mga hypocrite sa church natin, natitisod ako kasi may mga ganito, ganyan, ganon, di ba ba? Yung pong pagiging tao natin na minsan kung saan-saan tayo nakatingin, and because of that, hindi natin namamalayan, para ano pala ni Satan yon, para ma-divert ang ating attention for us not to focus doon sa dapat maging focus po natin. So, be wise mga kapatid. Maging matalino po tayo. Baka maisahan po tayo ni Satan. Remember, looking unto Jesus,
Kaya okay na okay eh. Itong mga early messages natin na to, pwede pong yung kaugnayan niya, napakaganda. So, mga kapatid, concentration is very important. What I mean to say, just focus on the Lord. Just focus on the Lord. So, ginawa po niya, sabi niya, kapatid, binigyan po siya ng glass na puno po ng tubig. And then, sabi niya, lumakad ka, dalhin mo tong glass na ito, tiyakin mo na walang matatapon, so hanggang makarating ka doon sa harapan ng ating altar. And then, dala-dala po niya yan. Of course, dahil kailangan niya pong ingatan, so ang ginawa po niya, naglakad po siya ng dahan-dahan, and then, syempre, tinitingnan niya, baka may matapon, tapos ganyan-ganyan. Okay, hanggang sa makarating siya. Ang sabi ng kanyang pastor, napansin mo ba yung mga nasa paligid mo? Napansin mo ba yung wala po? Bakit? Kasi po nakatutok lang po ako dito sa baso ng tubig kasi baka may metapon. So, that is a very good illustration sa tinatawag nating focus and concentration. The reason why sometimes it is very easy for us to decide to turn our back in following the Lord and to somehow stop, it is because of the many distractions na nakaapekto po sa atin. So sabi niya, tingnan mo, habang nakatutok ka, may napansin ka ba sa paligid mo? May nakita ka ba sa paligid mo? Wala. Because your goal ay madala mo yung tubig na yan nang hindi matatapon. Ang focus mo nakasentro dyan sa tubig na yan. So, the same thing is true that in the Christian life, if we will just focus our attention sa ating Panginoon, hindi mo ikakatwiran ang mga chismosa sa paligid. Hindi mo ikakatwiran yung mga hindi magagandang nakikita mo at kapintas-pintas na nasa kapaligiran. Why? Because your concentration ay yung pong God-given race. Ang concentration po natin ay ang takbuhing inilagay ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, hindi po tinotolerate yung pong pagbiblame natin ng iba sa hindi natin pagpapatuloy. Sapagkat malinaw naman po ang instruction sa banal na kasulatan. Kaya nga, gustong-gusto ko po itong talatang ito. Either for so run not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air. Di ba? Importante po na tiyak ka sa iyong pagtakbo and at the same time, concentrated ka, focused ka sa kung saan ka dapat nakatingin. So, importante po ang concentration. Maganda po na as we listen to this message, nag-i-evaluate po tayo, kaya pala ako nalihis, kaya pala ako nahinto, kaya pala ako nadaig ng aking panghihina, ng panglupaypay, kasi pinayagan ko na may mga kumuha ng attention ko. Mga kapatid, alam nyo po, ang attention natin dapat sa kalooban ng Diyos. Ang attention po natin dapat sa Panginoon lang. Amen? Yes, ano man ang maranasan natin, ano man ang madaanan po natin, huwag tayong paapekto po dyan. Basta focus lang, concentrate lang kung ano ang ginagawa mo para sa Panginoon. The devil will surely try his best to hinder us, to stop us, to batter us. Parang madistract po tayo. But please understand that in running with direction, it is good to have concentration. So, certainty, and then concentration and commitment. Yes, run with direction. Kung ikaw ay tiyak, magkaroon ka ng concentration, and then just focus, and then be committed. Be committed. So, napakahalaga po. At dito po sa commitment, mga kapatid, kasi mahalaga yung tinatawag nating decision, discipline, determination, and dedication. Kaya nga sabi niya, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Siguro po kung meron tayong isang lingkod ng Diyos o mananampalataya na makikita na talagang siya ay tiyak, siya ay tutok, at siya ay masasabi po nating committed, talagang laan o talaga, nakatalaga para sa Panginoon, yan po ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Siya po'y nakatitiyak sa kanyang takbuhin. Siya po mga kapatid ay nakatutok sa kanyang takbuhin. At siya ay nakatalaga sa kanyang takbuhin. So sa mga ilang talata po sa Bible,
Especially my favorite, di ba? Ministry verse. Yung, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, we need to be committed. Kailangan po, pagka nasa Diyos tayo, hindi dapat maalis ang atensyon natin, hindi tayo dapat magbabakasakali, hindi tayo dapat suntok sa hangin. Kailangan matutunan po nating magpasya, disiplinahin ang sarili, at talagang maging determinado at dedikado sa kung ano po ang ginagawa natin para sa Diyos. Huwag kayo masusurpresa kung ang diablo po gagawa ng paraan para ikaw ay kanyang mapatigil. Kaya nga sa Biblia po, ang sabi ng Galatians chapter 6 and verse number 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. We just need to be focused and committed sa kung ano po yung ginagawa natin sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 4, verse number 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. So verse number 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. So, makikita nyo po that the life also of Jesus might be manifest in my body. So, it is very important to be committed to Christ. To be committed to His given race. So, kaya nga, ang simula po natin, pagtiyak. Yung katiyakan. Diba? And then, concentration. At ito makikita nyo po yung mga talagang athlete. Yung mga atleta po, kung paano pong sila sa kanilang training, sa kanilang ginagawa, talagang tuloy-tuloy lang po mga kapatid. So kaya nga, ang sabi niya, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, run that you may obtain. Sabi po ng verse 25, and every man that striveth for the master is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown. So mahalaga rin po yung goal, mga kapatid. Diba? And because we have that goal, kailangan po natin ng guide. Diba? Kailangan natin ng guide and we need to be on guard, mga kapatid. So, kaya nga, yung goal natin, sabi niya, yung mga mananakbo sa labas, ang kanilang goal, yung makuha yung incorruptible crown, o yung corruptible crown, I mean. Pero tayo, ang goal natin, incorruptible crown. So, kaya importante na yung goal mo malinaw sa'yo. To achieve and to somehow, di ba, reach the goal. Yun po yun, yung incorruptible crown. Yung guide. We need to be guided para hindi masayang ang lahat. Di ba? And we need to be on guard. At isa na nga po dyan, yung sinabi niyang, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means when I preach to others, I myself should be a castaway. I hope and I pray na ito pong mga paalalang itong muli na ating pong tinalakay. Kasi po, ang ating pong mensahe, hindi lang para sabihin, Kristiyano, takbo, kundi Kristiyano, tumakbo tayo ng may direksyon. So, binigyan pansin po natin that in running, certainty is very important, concentration is very important, and commitment is very important. Na talagang importante sa iyo, na matapos mo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya you will disregard so many things in your life and you will just focus and concentrate sa God-given race and with commitment, tatakbo ka ng nasa direksyon ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya ngayon po mga kapatid, ang magandang conclusion po nito, nahihirapan ka man, ang mahalaga, may direksyon ka. Nasasaktan ka man, ang mahalaga, may direksyon ka. Marami bang mga challenges, pero ang maganda, nasa direksyon ka. Kasi hindi po pwede po. Meron po akong biro lagi. Kapag ka po kami dumadaan sa biyahe po namin, kapag ka nasa rough road, o kaya may baha, o kaya matindi ang traffic, okay? Ang magiging biro ko po sa kanila, yung kontra po doon, yung salungat. Halimbawa po, nasa Quezon, pauwi po ng Manila. Pagka medyo sa amin pong biyahe ay matraffic,
bibiruin ko po sila, ayaw natin ng traffic, doon tayo sa pabalik. And sometimes, nangyayari po yan sa ating pong Christian life. Pag ayaw po natin, yung nararanasan po natin, yung traffic natin, samantalang yun ang tamang direksyon, ang gagawin natin to avoid that, at talikod na lang tayo, aalis na lang tayo, lilihis na lang tayo. I hope and I pray na tayo po ay makatiyak na sa pagtakbo natin, tumatakbo tayo ng may direksyon. Amen? I hope na tayo po ay muling pinaalalahanan at napagpala dito po sa ating pong mensahe. So again, thank you for bearing with me. Sorry po na na-late po ako. Maging sa mga nakakasabay po sa online, mag-unawaan po tayo. Anyways, ang importante naman, recorded na po ito. Ang mangyayari po, mapapanood din naman po nila later yung ating pong mga pagtutulungan para makapagbahagi ng salita ng Diyos dito po sa online ministry. So again, ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso lagi mangaral ng salita ng Diyos at maparangalan ang ating Panginoon Diyos. I hope na tayo po ay muling napagpala sa ating po naging pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Believer's breakfast po. Breakfast pa rin naman ito. Na late lang tayo ng breakfast. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa mensahe, naging paalala po sa amin. At nawadakilan Diyos, sa lakbayin namin ito, nakita namin na hindi pa tapos, kailangan pa rin namin tumakbo ng mayroong direksyon. Tumakbo ng mayroong katiyakan, na kami po mismo ay nakatitiyak, Panginoon. Kami nasa tamang focus, concentration, na ano man ang mangyari, tutuloy, sapagkat ang commitment po namin ay marating po namin ang finish line. Thank you so much, Heavenly Father, sa mga may pinagdadaanan, sa mga matitindi ang laban, mga challenges na hinaharap, ang lakas mo po at ang biyaya mo po ang panalangin ko para sa bawat isa. Again, thank you so much, Heavenly Father, nawa nalugod ka sa amin po naging pagsasalo-salo. Thank you for the life of the Apostle Paul and thank you for the challenge na ibinigay po niya sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.